Magandang gabi. Okay, magandang gabi uli. At ngayon, tinawag po natin itong Believers Night, no? Kasi hindi na po Revival Night. Kasi bakit Believers Night? Kasi actually, yung mga mensahe natin mga nakaraan about revival, no? Hindi naman ibig sabihin ng revival, pag revival, ano ba, napag-aralan natin kung ano ibig sabihin ng revival. Yung ibig sabihin, palakasin ang ating mga espiritu, muli nating maranasan yung kalakasan na nagmumula sa Diyos, no? So, I believe naman na may mga napalakas, may mga kapatid na nakaranas po ng, alam ko na may naranasan din kayo, no? Hindi naman kailangan na pag revival night, hisigawan o naglulupasay dito, do? Hindi naman kailangan na ganun lagi, no? Pero, ang pagkilos ng Diyos, no? Ang pagkilos ng banal na Espiritu ay nasa ating pagtanggap po yun sa mga salita ng Diyos na ating naririnig at kung pagbulay-bulay ng salita ng Diyos after ng message, kung papaano natin tatanggapin, re-reflect sa ating mga buhay yung mga salita ng Diyos na natin naririnig. At sa kakulangan ng oras, dahil isang oras lang tayo, kaya hindi tayo masyadong dumadating sa ganung pagkakataon, no? Naintindihan niyo ako, no? So, pinaltan po natin 'to ng Believers Night kasi dito naman talaga sinishare yung mga malalalim din, kahit palalim ng palalim, hindi pa talaga malalim, no? At tiyakin ko po sa inyo, mga kapatid, na marami kayong maririnig dito na aral na ibig sabihin talagang pang mga mananampalataya na. Kaya tuwing Friday o Believers Night, wala tayong mga bago, no? Karaniwan mga matatagal na dahil ang mga mensahe ay para talaga sa mga Kristiyano na, no? Sa umagang ito, ang ating topic is about a mature Christian. Ang Kristiyanong, ano ba yun sa Tagalog ang mature? Mature na? O may gulang na? Ganon? Tama ba? Mature, may gulang. Kristiyanong may gulang na o may edad na, no? O Kristiyanong hindi na siya bata, hindi na siya sanggol, no? So, alam natin ang tao ay nagsisimula yan sa baby, pagka-baby, tapos, at hindi na natiling baby, nagkakaedad siya, kagaya ni, birthday niya ngayon. Happy birthday, ano pangalan? Liam, yon. Happy birthday, Liam. No, so, ibig sabihin, mas tumangkad na siya ngayon kaysa dati, no? So, nagbabago. Gayun din sa kalagayang spiritual, hindi tayo dapat manatiling baby, no? Halimbawa, ilang taong ka na sa Panginoon, pero baby ka pa rin, parang hindi maganda, no? Meron na ba kayo nakakita na 20 years na, tapos nakadede pa rin? Maganda po ba tingnan yun? Di ba hindi, no? Ganun sa kalagayang spiritual, kung 20 years na tayo sa Panginoon, tapos immature pa tayo, baby pa tayo, parang hindi maganda, hindi tama. Kinakailangan nagmamature tayo. O tayo nagkakagulang, nagiging mature Christian, no? Ngayon, pag-aaralan natin ngayon is about a mature Christian. Sino ba yung mature Christian, no? Ano ba ang makikita natin kapag ang isang tao ay mature na? Mature na siyang Christian, no? So, kaya ang topic natin is a mature Christian. Masusumpungan natin yung ating topic sa Colossians 2, 1-8. Sige, buksan po natin ating mga Bible sa Colossians 2, 1-8. Sabi po dito, babasahin natin, 1 hanggang 8. Nais kong malaman ninyo, pwede po nating i-flash yung ating verse. Sa Bible ko, nakalagay dito, nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Ang nagsasalita po dito, ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, no? Sa mga mananampalataya sa Kolose, no? Gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. So, pero very personal yung kanyang letter para sa Colossians at saka sa Laodicean.
Sabi nito, ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. No? Sa pamamagitan niya, nahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni numan sa pamagitan ng mga mapang-akit na pananalita. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Verse 5, bagaman sa laman, ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. No? Sunod sa verse 7, magpakatatag kayo, o 6, kung papaano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. 7, na nag-uugat at nangagtatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana na nagpapasalamat. Last verse, sabi diyan, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kaniyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga simulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Yan. So, para maging maliwanag sa inyo, siguro bago kayo matulog, muli ninyong basahin, kung ano sinasabi dyan. Pero nakasulat po dyan, sa topic natin, yung patungkol sa mature Christian. Okay, ano po ba yung mature Christian? Ano pa po ba ang dapat nating matutunan, no? Ini-emphasize pagka isang tao ay mature na o may gulang na sa Panginoon, may gulang ng Kristiyano, sabi, nasa kanya yung tinatawag na faith, authentic faith. Yung ibig sabihin, totoong pananampalataya. No? So, yung pananampalatayang authentic, ibig sabihin totoo, hindi yung kunwari lang o yung pananampalatayang yung pananampalatayang tunay, no? Yung sinasabi ito. Pangalawa, sabi, bearing fruit, sabi, faith authentically, bearing fruit, siya yung nagbubunga, no? Pag mature Christian ka na, meron kang tunay na pananampalataya, nagbubunga ka, no? Ibig sabihin, yung bunga ng Banal na Espiritu, nakikita sa'yo, the love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. No? May bunga ka ng Banal na Espiritu and growing in understanding and devotion in Christ. Lumalago tayo sa kaalaman at sa debosyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ini-emphasize ng spiritual maturity, hindi patungkol sa perfection. Ibig sabihin, pagka sinabing mature ka, hindi naman ibig sabihin na pag mature ka, dapat perfect ka na. No, wala man talagang perfectong tao dahil nandito pa tayo sa sanglibutan. No? Pero, i-reach natin, gusto natin maabot yung perfection, pero hindi nga kasi nga, nandito pa tayo sa laman no? Pero, nag-grow tayo, ang mature Christian ay nag-grow kay Kristo, nagiging kamukha siya ni Kristo, growing in Christ-likeness, no? Lumalago siya na nagiging kahawig niya ang Panginoong Hesukristo. Yung karakter ng ating Panginoon, no? Nakikita sa Kanya, yung mga katangian ng ating Panginoong Hesukristo, nakikita sa Kanya dahil nag-grow na siya. Walking in the light, ito nga, yung lumalakad siya sa liwanag. Tandaan natin, kung naalala nyo pa yung message nung nakaraang Sunday about living the glory of God, no? Tayo'y tinawag ng Diyos as a light. Lahat tayo bilang na kay Kristo'y tinawag ng Diyos bilang mga liwanag o ilaw. Ang mundong ito ay nasa kadiliman.
no? Kanina nga sa prayer meeting namin, pinag-pray namin, talagang sabi ko nga sa kanila, alam niyo po ba na iba ng mundo talaga ngayon, napakarami ng masama. Hindi natin dapat sisihin yung presidente o ganito-ganito, kundi talagang nasa prophecy naman yan. Darating ang huling araw na ang tao pasama ng pasama, hindi pabuti ng pabuti. Yung mga mabubuti, yan sabi sa Bible, ay magpapakabuti pa. Pero yung mga masasama ay magpapakasama pa. Kaya kung tayo ay mabuti dahil Kristiyano tayo, sa mga huling araw, lalo tayo magiging mabuti. Tama po ba? Tama po ba? Yan po ini-expect ng Panginoon sa atin. Lalo tayo magiging mabuti. Pero yung mga masasama, lalo pong sasama. Kung makikinig kayo ng mga balita o mapapanood nyo sa social media, sa mga television, yung mga balita, hindi na magaganda. Parang malulungkot po kayo, di ba? Yung makikita mo, wala nang face mask, wala nang takipang muka. Nangaharang sila ng mga nakamotor sa gabi. Pinabababa nila yung tututukan nila ng barel, pinabababa nila yung mesakay at inaagaw nila. Inaagaw nila yung motor. Pati helmet, tangay. Pati yung mga pitaka nila at bag nila, tangay. Di po ba? Salamat na lang sa Diyos, hindi sila pumapatay. Dahil nagmamakaawa yung mga tawag niya lang po kaming patayin, lahat ibibigay na namin sa inyo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa ang nakita kong ganyan, kundi marami akong nakita na ganun po ang sitwasyon ngayon, no? Kaya bilang mga anak ng Panginoon, anak ng Diyos, magliwanag tayo. Una, sama nyo na po sa panalangin nyo mula ngayon, mamayang gabi, bago kayo matulog. Yung mga kababayan natin na gumagawa noon, nakahabagan sila ng Diyos, nawa makakilala sila, makakita sila ng liwanag, may mga tao na may mag-share sa kanila ng katotohanan, at lisanin na nila yung mga ganung mga gawain nila. No? So, pero tayo, paano natin maliliwanagan ang nasa kadiliman kung tayo ng mga liwanag ay nagtatago? Di ba? Nabasa natin sa Bible yan. Aanin mo ang liwanag kung ilalagay natin sa ilalim ng upuan. Kung ilalagay natin sa ilalim ng mesa. Di ba? Paano mo tatanglawan ng kadiliman? Kaya tayo, magliwanag tayo, lumabas tayo. No? Pag-pray ninyo na magamit kayo ng Panginoon, itong mga mature Christian na ginagamit ng Diyos, pag-pray natin na magamit tayo ng Panginoon na mag-share. Ako nga, pag nagpe-pray ko nga ngayon, Lord, magamit mo po ako na dati sa bus, nagsishare ako. Kasi bihira na lang akong sumakay ng bus ngayon, no? Pero dati-dati, noong pong dalaga po ako, nagsishare po ako ng salita ng Diyos sa sasakyan, no? Sa labas, no? Pwede naman ibalik yun ng Panginoon sa atin. Desire po natin na bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magamit ng Panginoon sa ganung bagay, no? At pangatlo, sabi dito, yung actively pursuing holiness and service. Pinupursu natin, dinidesire natin, pag mature Christian ka, dinidesire mo, pinupursu mo, yung mabuhay sa kabanalan. Dinidesire natin. Minsan, may mga tao na pag sinabing kabanalan, yung tumatawa sila, meron pa bang ganyan? Di ba? Parang ang hirap na makasumpong ka na yata ng banal ngayon, yung banal, no? Pero kahit na hindi uso yan dito sa sanglibutan, yung holiness, at tinatawanan nila yung mga banal, no? Tayo, yung banal ba na ibig sabihin na hindi naman porket magdala ka ng malaking Bible para magmukha kang banal, magsuot ka ng mahabang damit para magmukhang banal ka, no? Magsuot ka ng puting-puting damit para lumalakad ka, mukhang banal ka talaga, no? Pero hindi doon, hindi sa paningin, hindi okay. Sa paningin, maging maayos lang tayo ng damit. Siyempre, pag Christian ka, hindi tayo nagdadamit ng hindi maganda. Ng luwa yung dibdib, yung maikling masyado yung mga damit, no? Kundi sa puso, yung kabanalan na nasa loob at nakikita rin sa labas. Tama? So, walk in the light and pursue holiness and service. Yung desire na maglingkod sa Panginoon.
no? Maraming mga Kristiyano na ngayon, sasabihin natin na akala natin mature sila dahil lagi silang may hawak ng Biblia. Pero ang pinakahigit na makikita natin sa tao, kung talagang, oo, may hawak silang Biblia, binabasa na ng Biblia, pero talagang ginagawa natin kung ano yung nasasabi sa Biblia. No? Yung talagang makita sa atin na doers of the Word of God tayo. No? Yun yung kinikilala nating mature Christians. No? Tapos, it should be encouraged believer to pursue spiritual growth. Nag-i-encourage pa tayo ng mga Kristiyano para sila rin naman ay lumago. Okay. So, nung nakaraang linggong ito, nakapag-encourage ba tayo ng ibang Kristiyano para maranasan nila yung paglago sa pananampalataya? No? Dapat trabaho yan ng isang mature Christian. Halimbawa, meron kang isang kapatid o meron kang isang kaibigan na pinapadalan mo ng, hindi naman lagi araw-araw, kundi yung pag merong verse ka na nabasa sa Bible, alam mo na may problema siya, alam mo na makakatulong sa kanya yung Word of God na ito, napapadala mo sa kanya yon, di po ba? No? So, ibig sabihin, na-encourage mo siya sa kanyang spiritual growth. No? Alam mo na meron siyang karamdaman, nagagawa mo po yung siya'y bahagina ng salita ng Diyos about healing, no? Oh. At yung nadadalaw mo siya, okay, napagpe-pray mo siya sa cellphone. Hindi lang gawain po yun ng mga pastor, parang akala nyo, kay pastora lang yan, sa mga pastor lang natin yan. No. Kahit hindi tayo pastor, dapat tayong, pag mature Christian ka, nagagampanan po natin yung mga ganong gawain. Hindi na kailangan, nagkasakit yung anak mo, hindi na kailangan na kahit kahit hindi mo patawag ang leader o pastor, ikaw lang sa sarili mo, mananampalataya tayong lahat ng Diyos. Tayong lahat ay may kapangyarihan na binigay ng Panginoon. Tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng, binigyan niya ng power. Sabi sa Luke 10:19, Behold, I give unto you power. Binigyan tayo ng kapangyarihan. At hindi tayo ang healer. Ang healer ay si Jesus. No? Nagpapagamit lamang tayo sa Panginoon. Sabi sa Biblia, sa Mark 16, ipapatong ng mga mananampalataya ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at ang mga masakit ay, gagaling. Hindi na kailangan pastor. Wala man sinabi doon. Ipapatong ng pastor ang kanyang kamay sa mga may sakit at ang mga may sakit ay gagaling. No. Kundi, mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, kikilos sa iyong kapangyarihan ng Diyos, no? At bibigyan ka ng Panginoon ng karanasan na kung saan ikalalakas mo rin, yung magmamature ka lalo, no? Dahil nagamit ka sa pananalangin sa mga may sakit. Now, i-define natin yung maturity. Number one, ano po ba ang definition o paano natin ma-define na maturity? Una, not about perfection. Ito yung sinasabi ko, hindi perfecto ka, mature ka na. No? Una, i-recognize natin that maturity is a process. Yung pagiging mature, proseso po ito. Hindi ito, bawa natulog ka ngayon, bukas mature ka na agad. Walang ganon, di ba? Ang maturity ay proseso po ito. Diba? No? So, ibig sabihin, pag proseso, minsan, ilang linggo, ilang buwan, no? Yung iba, taon, bago maranasan yung tinatawag na maturity, maabot nila yung pagiging mature Christian. No? Pero, tandaan natin na ito ay isang proseso. Depende ito kung gaano tayo kasipag. No? Nagampanan natin yung mga gawain para maging mature talaga tayo. No? Ang mature Christian understand that they are still a work progress, no? Dapat nating maintindihan na nasa pa tayo, proseso pa tayo. No? Ibig sabihin, kumbaga sa isang palayok na inuukitan tayo ng Diyos, no? Hindi agad na isang upuan lang yan ay tapos na, kundi marami pang proseso, no? Kaya we are still at work, no? Ginagawa pa rin, inaayos pa rin, no? Hinuhubog pa rin, kinikinis pa rin
Para tayong mga ginto na sinasalab sa apoy, paminsan-minsan, para lalong kuminang. Tama po, no? Ganun po tayo, kaya ibig sabihin, nasa proseso po yan. Pero tandaan nyo, hindi naman pwede na 10 taong ka na nasa gawain ng Diyos, wala pang nakikitang maturity sa atin, di ba? Dapat nagbabago tayo araw-araw. Sabi nga sa kanta, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ibig sabihin, araw-araw may nakikita kang pagbabago sa'yo. Ang makakapansin yan, yung kasama mo, kapatid mo, magulang mo, at ikaw din mismo, makikita mo, may nababago sa akin. Dati hindi ko kaya itong tanggihan. Dati hindi ko kaya itong, hindi ko kayang magpakumbaba. Ngayon nakakapagpakumbaba na ako. Pag nagagawa natin yung kalooban ng Diyos, tandaan nyo to ha, pag nasusunod natin yung kalooban ng Diyos, step by step, ito napagtagumpayan mo yung problemang ito napagtagumpayan mo yung tuksong ito napagtagumpayan mo itong pagsubok na ito, alam nyo, pag lagi tayo nagwawagi sa mga ganong bagay, mas nagmamature tayo. Tama? So, dapat nating ma-realize, minsan ba tayo hindi nagmamature agad? Baka lagi na lang tayong, ang tawag doon, sablay. Sablay ba tawag doon? Sablay sa mga pagsubok na dumarating, lagi tayong failure, no? Pero tandaan nyo, kahit minsan nararanasan natin bumagsak, mag-fail, tayo ka lang. Huwag kang mag-give up kay Lord. Andiyan mapagpasensya ang Panginoon. Tayo ka lang at darating din panahon na makikita mo na mag-grow ka rin, no? Magmamature ka rin, no? So, sabi, ina-acknowledge natin yung ating mga kapintasan and seeking God's grace. Ina-acknowledge natin yung, alam natin, mali natin, nakita natin, nagkamali ako. Alam ko mali ako dun eh. Alam ko kapintasan ko to eh, mali ito eh. Alam ko kahinaan ko to eh. Ina-acknowledge mo yun. Pag ina-acknowledge mo yung kahinaan mo, kapintasan mo, at siniksik mo, hinahanap mo yung biyaya ng Diyos. Lord, tulungan mo naman ako. Nag-fail ako dito eh. Bumagsak na naman ako dito sa tuksong ito eh. Tulungan mo naman ako, Panginoon oh. Hinahanap mo yung grace ng Diyos, bigyan mo naman ako ng biyaya. Tulungan mo po ako na makapanaig sa mga tuksong ito, sa mga pagsubok na ito, sa kapintasan ko ito, sa kahinaan kong ito. At mararanasan po natin, darating ang panahon, basta't manatili ka lang na nire-recognize mo, ina-acknowledge mo yung mga pagkakamali, kahinaan, at humingi ka ng tulong sa Kanya, ng awa niya, ng biyaya niya, tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Amen? Dapat lang sabihin natin, Lord, nabigo na naman ako tulungan mo naman ako. Tutulungan ka talaga ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na makaahon ka. Gusto ng Panginoon mag-mature ka. Gusto ng Panginoon na ayusin tayo. Dahil tayo mahal ng Diyos, gusto niya, mawangis niya tayo, maiwangis niya tayo ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang nais. Kaya gusto niya na tayo ay, anong gusto niya? Gusto niya na tayo ay nagbabago. Tama? Tama ba? Okay, so, pangatlo, mature Christian, ini-emphasize po dito yung character, action, and deep relationship with God, no? So, ibig sabihin, pag mature Christian tayo, ini-emphasize dito yung character natin. Diba? May mga katangian tayo na yung action natin na ayos, diba? No? Ibig sabihin, nagpamature na tayo nun, no? At yung deep relationship natin sa ating Panginoon, na lumalalim na yung ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag tayo nagtatagumpay sa mga pagsubok, tukso, problema na dumarating sa ating mga buhay, alam niyo po ba, palalim ng palalim yung relasyon mo sa Panginoon. Lalo mo siyang nakikilala. Amen? No? Naunawa natin? Okay, number 2, next is growing in Christ-likeness. No? Ito, ang isang definition ng maturity. Nag-grow tayo tungo sa
kawangisan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Dahil nag-grow ka na, nagiging kamukha ka na ni Kristo. Nakikita doon yung reflection, nare-reflect sa iyo yung Christ character. Diba? Dati ito, ang sungit eh. Bakit ngayon parang ang amo na niya? Dati ito, ang yabang eh. Pero ngayon, parang mapagkumbaba na siya? Diba? Oh, tapos nalaman niya, kaya pala, nagbabasa na ng salita ng Diyos. Kaya pala nagba-Bible study na. Kaya alam niyo maraming nababago eh. Ang salita ng Diyos nagbabago sa atin. No? Habang tayo palapit ng palapit sa Panginoon, nagiging kawangis tayo at kamukha ng ating Panginoon na pinaglilingkuran. Tama? No? So, ito yung makikita sa atin yung bakas ng pag-ibig, bakas ng humility, bakas ng compassion. Dati ang damot mo. Ngayon, dati mataray ka. Ngayon parang iba na eh. Diba? Kahit nga yung aura ng mukha mo, makikita sa iyo parang iba na eh, diba? Tama? No? Diba? Kumuha kayo ng picture nyo nung wala pa kayo sa Panginoon. At pagtabihin nyo yung picture nyo nung wala pa kayo sa Panginoon at yung picture nyo ngayon, makikita nyo, kahit kayo makikita yung pagbabago eh. Hello? No? Ibang-iba. Parang sasabihin mo, parang hindi ako to ah. Iba na yung mukha mo noon, nung wala ka pa sa Diyos, sa Panginoon, at yung mukha mo ngayon na nasa Panginoon ka na. No? Ibig sabihin, may nabago. No? Nagre-reflect sa'yo ang ating Panginoon na pinaglilingkuran mo. Dahil nakikilala mo siya, yung kanyang mga katangian, yung kayang wangis ay nakikita na sa inyo. Kaya minsan din sabi ko sa inyo, nagtatawa kayo na pag sinabi ko, tingnan niyo muna yung mga katabi niyo kung kamukha na ni Kristo. Sige nga, tingnan mo nga yung katabi mo kung kamukha na ni Kristo. No? Nakikita ba ninyo sa Kanya ang glory of God? Diba? Sabi sa kanta, I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Dapat nakikita eh. Ikaw, Dave, nakita mo ba kay Brother Jess sa katabi mo? Magtinginan nga kayo. No? Nakita ko sa kanya. No? Kasi kilala mo siya dati, kung sino siya dati. Dati si Mangot. Ngayon si Mangot pa ba? Hindi na. Nakangiti na kahit may problema. So, ibig sabihin, nagmamature na siya. Amen ba? Ito ang dapat makita sa atin bilang mga Kristiyano. No? Mga mananampalataya na ng ating Panginoon sa Kristo. May nakikitang pagbabago. Di ba? Okay. So, nag-grow ka na, nagmamature ka na. So, buksan natin yung ating ang ating Bible sa Colossians 2:1-8, no? Makita po natin dito yung indication of spiritual maturity. Sa Colossians 2:1-8, makikita po natin dito yung mga indikasyon ng maturity, mature ka sa kalagayang spiritual, no? Okay. So, number 1, no? Letter A, meron siyang, deep concern sa ating mga kapatid kay Kristo, no? Sabi dito sa verse 1, nais kong malaman ninyong gayon na lang ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi nakakilala sa akin ng personal. Ito, sabi ni Pablo dito, gayon na lang pagsisikap ko para sa inyo. No? Ibig sabihin, may concern siya sa kanyang mga kapatid kay Kristo. No? Kaya gusto niyang makita, gusto niyang makausap, nagsisikap siya na makadaupang palad yung mga taga-Laodicea, mga taga-Colosas, no? Meron siyang concern kasi. Hindi yung walang pagmamalasakit. Iba ka, pag mature ka na, may concern ka na sa iba. Hindi yan na puro sa ay. Basta ako maayos. Basta ako may pera. Basta ako masaya. Basta ako, pinagpapala. Okay na. Pero yung iba, wala, ano pakay ko sa kanila? Diba? Pagka ganun yung mindset natin, ganun iniisip natin,
Hindi tayo mature Christian yan. Wala kang inisip kundi sarili mo. Walang iniwan niya sa prayer. Kayo ba ay mature na talaga? Kung mature ka talaga, hindi lang puros ikaw ang pinagpe-pray mo. Marunong ka na rin mag-pray para sa ibang tao, bansa natin, no? Gaya ang nasabi ko yun sa kanila, ang gulo ng bansa natin ngayon. Kayo ba ay pinagpe-pray nyo na talaga ba ang Pilipinas? Pinagpe-pray nyo na ba ang bansa natin, ang bayan natin? Yung pangangailangan ng ating bansa, yung mga mahihirap, no? Kasi dito mo makikita na nagmamature ka ng Kristiyano. Pag may concern ka sa iba, hindi yung puro sarili mo lang. Basta ako, wala akong pakialam sa kanila, basta ako papasok ng langit. Yung iba, papasok ba ng langit yun? Yung kaibigan mo, yung kapatid mo, yung kapitbahay mo, yung kabarkada mo. Anong concern mo sa kanya? Pero kung Christian mature ka, mature na Kristiyano ka, magkakaroon ka ng concern. Teka muna, yung kaibigan ko, yung best friend ko, yung BFF ko, hindi pa pala Kristiyano yun, hindi ko pa pala nasabihan yun patungkol kay Kristo. Pero si Pablo, meron siyang deep concern sa mga mananampalataya noong unang panahon. Kaya nga sinabi niya sa 1 Corinthians 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako, gaya ng ginagaya ko si Kristo. Kayo ba, masasabi niyo ba yun sa mga kaibigan niyo? Hoy, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako kung paano ko ginagaya si Kristo. Ang tanong, bakit ganyan ba si Kristo? Lasinggero. Tama, no, di ba? No? So, ibig sabihin, pero si Pablo, makita natin yung kanyang compassion. Kaya siya nagpapakatinong Kristiyano para siya'y maging ilaw ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi alam niya, kung siya ay hindi magpapakatinong Kristiyano, paano itong mga taong ito? Paano ko ito maaakay kay Kristo? Paano kung makikita nila ang liwanag ni Kristo sa akin? Naunawaan po ba natin? So, mag-mature na tayo. Dapat ganito ang mindset natin. Hindi lang para sa atin. Ibigin din natin yung kapwa natin. Tama? No? So, si Paul ay example ng spiritual matured na Christian. No? Meron siyang concern para sa mga mananampalataya, no? Bigyan ko pa kayo ng pangalawang example. 2 Corinthians 11:28 to 29. Ikalawang Korinto 11:28 hanggang 29. Sabi po diyan, bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Tingnan nyo, araw-araw. Sabihin nga natin lahat, araw-araw. Hindi naman siguro nagsisinungaling si Pablo eh. Pag sinabing araw-araw, every day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Araw-araw. Sabi niya, araw-araw pinapasan ko ang alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Hindi niyo ba alam na kayo rin naman, sabi ko nga, may nagsabi sa akin, bakit yung kapatid mo, kambal pala kayo ni Aurora? Bakit yung kapatid mo mukhang bata kaysa sa'yo? Kaysa sa akin daw. Sabi ko, masyado naman ito. Straight kong magsabi ng gano'n, ano. Sabi ko, walang anak yan eh. Ako, ilan ang anak ko? 200. Mahigit. Yung mga kapatiran sa church. Diba? Yung problema ninyo, problema ko rin. Pero yung problema ko, problema nyo ba? Hindi. Di ba? No? Pero yung problema ninyo, alam ko. At problema ko, dinadala ko yun araw-araw. Ginagapang ko yun sa panalangin. Pag may nalaman akong kapatid na may sakit, isa ako sa umiiyak. Panginoon, pagalingin mo. Pag may malaking problema, isa ako sa umiiyak. Hello, paano ko babata kaya sa kanya? Hello, kaya pagparay niyo ako na kahit na maraming alalahanin, maraming mga
mga bigat na dinadala, maging malakas pa rin. Amen? No? Okay. So, yan po si Pablo. Sabi yan, kapag may nangihina rin ako. Tinan ninyo, no? Sabi niya, pag meron siyang alam na kapatid na nangihina rin siya. Diba? Hindi nyo ba alam na ganun din ako minsan? Pag meron sa inyo nararam ko, parang backslide na, parang nakakapanghina ng loob din minsan. Diba? Kapag may nahuhulog sa pagkakasala, gayon din siya lulungkot. Labas ko itong kinagagalit, sabi ni Pablo. No? Hindi siya nagagalit sa tao, pero nagagalit siya sa bakit mo ginawa yung ganyang kasalanan? Diba? Dito hindi nyo alam, may mga kapatid tayong may mga ganyan din, matitigas din ang ulo paminsan-minsan. Hindi namin chinichismis yun. Kami na lang nakakaalam nun, mga ibang leaders, hindi lahat. No? Pero, parang nagagalit kami pag nahuhulog sila sa kasalanan. Nahuhulog sila sa tukso. No? Kami ang nagdadamdam. Tama po ba? Okay, so, ganyan po si Apostol Pablo. At panghuli, dito ko lang po ikakat. Siguro, sa kalooban ng Panginoon, pagpapatuloy na po natin sa Colossians 4:12-13. Colossians 4:12-13, sabi po dito, kinakamusta rin kayo ng kasamahan ninyo si Epapras, no? Na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang dinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap, at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. No? So, ibig sabihin, tinan nyo, lagi niyang dinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag. Pinagpe-pray niya. Ito ang mature Christian. Pinagpe-pray niya yung iba. Ibang kapatid, ibang mananampalataya, ibang tao, no? Para maging matatag, ganap, lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Buong sikap siya para sa inyo at sa mga Laodicea at Hierapolis. No? So, napakaganda. Now, kung sa church na ito, maraming mature Christian na kikilos at gagawa ng mga bagay nito na gaya ng pasimula pa lang aral natin about mature Christian, napakaganda. Marami tayong mapapalakas. Marami tayong ma-encourage. Marami tayong matutulungan. No? Kaya nga, bilang mga leaders, mga nanitong leaders, gampanan niyo ang trabaho niya bilang leader talaga. Lalo na yung mga meron na kayong membro na binigay ko sa inyo, 10-10, alagaan niyo yun. Alagaan niyo. Huwag niyong, kahit na hindi ko alam yung ginagawa ninyo, basta't alam ng Panginoon yung ginagawa niyo para sa kanila. Alam niyo, malaking bagay yun para sa church at malaking bagay po yan para sa mga kapatid. No? Pinapakita nyo lang na kayo'y mature Christian na marunong na kayo mag-alaga. Ang pangangalaga ng mga kapatiran ay hindi gawain lang ng isang pastor. Kundi kahit leader tayo, no, na ginagawa po natin to, natutuwa ang Panginoon. No? Mas makikita nyo, kayo unang magiging mas masaya, matibay, matatag. Kung meron kayo inaalagaan para maging matatag, matibay, maging malapit sa Diyos, kayo ang magiging mauunang maging matatag, matibay, malapit sa Panginoon. Amen? Kung nag-aalaga kayo ng iba, kayo naman naaalagaan ng Diyos. Tama? No? So, gawin natin mga kapatid yung trabaho na isang mature Christian. So, itutuloy po natin to. Nasa introduction pa lang po tayo at number 1, meron pa mga susunod po ito. Sikapin ko po na sa kalooban ng Diyos, kung hindi sa susunod na Believers Night, ay sa mga gawain ng Wednesday. Pero meron pa rin akong series na ginagawa every Wednesday, yung patungkol sa spiritual warfare. Maganda rin po yun. Kaya huwag kayong a-absent, no? Ngayon, siguro, marahil alam natin, yung iba galing sa parada, pagod,
At yung iba na traffic, gaya nga ng may mga nag-text kanina o nag-chat kanina na nasa traffic sila. No? Pero sa susunod po, sana makasama na po tayong marami, mag-imbita po kayo, at lalo na yung mga leaders at mga worship team, dapat nandito po tayo lahat. No? Yun lang po.